come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I'll keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars. Yan, since wala pa yung kaibigan ko, hindi pa kinuha yung mga kahoy, i-test natin to. Nagdala na din ako ng oil. Testingin natin. Kaya apply muna tayo ng langis. Grabe yung init ng panahon ngayon. Nasira.
Ito lang mahirap pag walang humahawak. Hindi pantay yung pagkakat. Wala, hindi tayo professional. Yan. May tagnan na tayo. At least may tagnan na tayo. Hello guys. Hindi tayo professional na cutter, pero at least buti na lang ang kagandahan, hindi pa dumating yung kaibigan natin. Kaya nakapag-cut ulit tayo. Gagawin natin tong tagnan. Sa Kapampangan, tagnan. Hindi ko alam sa Tagalog or anong pangalan to. Yung parang dito ka mag-chop. Pero mostly gagawin ko dito yung mga kahoy-kahoy lang na kailangan ng trim. Kasi tingnan mo, hindi professional yung pagka-cut niya. Ayan o, dito. Pero ang bango niya. Malaki-laki na rin to ha. Hindi ko alam kung ibibilad ba to o may lalagay ka na gamot para tumigas. Pero siguro ibibilad ko na lang. Huwag lang sana mabasa uli. Kasi ang nangyari, umulan kagabi. Umulan ng hapon tapos gabi. Kaya siguro may part siya na malambot. Ayun oh. Basa yung banda dito niya oh. Ayun oh, basa yung banda dito niya. Ayun oh. Tapos yung mga gilid niya basa din. Siguro naging factor din yun kaya lumambot siya. Pero at least 'di ba ang ganda ng chainsaw. Ibilad muna natin 'to. Yan dito matagal yung araw dito hanggang alas 3, alas 4. Kaya i-check ko na lang. Hindi pa dumating yung kaibigan natin kaya nakapag-cut pa tayo, nakapag-demo tayo. Minake sure ko na naka-play na talaga. Ayan yung bumisita sa atin. Aso ng kapitbahay. Grabe ang pagkapaya niya. Daming pagkalis. Medyo ilang pa sa akin yan. Pero pag dumadating ako, alam niya papakainin ko. Yun nga lang, problema, hindi ko lang siya mapakain ng araw-araw. Pero madalang ko lang mahawakan yan. Medyo ilang din kasi ako yan, may galis siya. Pero kung magiging sa akin yan, ibibili ko na shampoo. Ang problema kasi dati binili ko na ng shampoo yan. Ewan ko, hindi yata pinaliguan ng may-ari. Grabing pagkapayat niya. Anyway, kinuha na yung mga kahoy. Kaya isang footage lang ang kinuha ko. Yung pagkahakot niya, isang beses lang. Eto, ititrim na natin yung naudlot nating pagtitrim. Gaya ng sabi ko dati dun sa mga naunang video, etong kakao na to galing sa lola namin. Binigay sa amin bago siya na mayapa. Buti na lang nga, nabuhay yan eh. Ilang beses na rin namatay yung kabilang side niyan. Pero at least kahit pa paano, buhay pa rin. Yan, ganyan, trim-trim lang. Yung sa gitna na may pumasok na hangin. Para sa mga bunga. Medyo payat pa yung iba. Pero at least kahit pa paano, babanat na yan. Kaya pinagtitrim ko na lang. Kasi wala na rin akong gaano magawa dyan eh. Tapos na rin ako nag-bush cutter. Tapos ayun yung mga bunga niyan, may bulaklak. Hindi ko nga lang alam, itutuloy yan. Ito naman, trim ng saging. Sayang nga, hindi ko maabot yung sa dulo. Yung may malaking saging dyan, hindi ko maabot yung sa dulo. Siguro sa susunod ko na lang linisan. Tinrim ko na lang muna yung mga naaabot ko. Kasi sigurado gagamit ka ng hagdan dyan. Kung yung malaki yung itutrim ko. Ayan, mga normal lang na trim. Putol na mga dahon na may damage na. Mga saba pala yan, saging saba. Kaya kahit papaano naalagaan natin. Bawas-bawas lang ng mga dahon.
Ang di ko lang alam kung kailangan bang bawasan yung dahon na yung sa katawan nila, yung kulay brown na. Kasi madalas nakikita ko sa mga ibang farm, yung mga dahon nila kulay green, yun parang bagong suli. Pero wala, hindi ko alam. Kaya ayun yung nahirapan ako. Wala akong makitang hagdan para doon. Anyway, hanggang sa susunod na lang guys. Maraming salamat sa panonood.